dagdag lang dun sa tanong ni Admar. Napakahalaga kung sinong ilalagay natin ng mga leaders. Kailangan meron silang pagmamahal sa bayan at sa akin, top talaga. Dapat kilala ninyo ang CPP, NPA, NDF. At sino ba itong mga ito? Si Pastor. Si Pastor Quiboloy, siya yung hindi lang salita. Pero mula pa nung maliit pa yung simbahan niya, hanggang lumaki ang simbahan niya, hanggang dinakip siya at nakapreso siya, hindi nagbabago ang stand ni Pastor. Siya talaga ang kalaban ng CPP, NPA, NDF. Kung kaya't nga yan ngayon nangyari sa kanya. Talagang minaniobra nila. Isang isang endorsement yon. Endorsement sa candidacy ni Pastor for Senator na ang CPP, NPA, NDF ang naglagay sa kanya dyan sa preso. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin kalaban ng mga terorista si Pastor Quiboloy. At hindi salita yan. No, talagang kahit hindi pa wala pang NTFL kaknon, kahit mag-isa lang sila na lumalaban sa CPP, no, he stuck his neck out at saka nag-risk siya, no? He took that risk at maraming beses talagang hinaras, pinagpapatay yung mga members ng KOJC. Dahil kalaban nila ang CPP, NPA, NDF, hindi siya budol, hindi siya salita. So, nasaktan na tayo dito ngayon sa nangyari na we put into power somebody na, elocution, parang lang pala siya, extemporaneous speech lang pala siya, pang-contest lang pala siya ng speech, pero wala siyang kakayanan at wala siyang puso para sa bayan. Budol, nabudol tayo. So ngayon, huwag na tayong magpabudol. Diba? Huwag na tayong magpabudol. Ang titignan ninyo, huwag yung salita. Ang titignan ninyo yung buhay niya, anong ginawa niya sa buhay niya para sa Pilipino. At saka alam niyo si Pastor, meron siyang vision, meron siyang nakikita sa Pilipinas. Parang si PRRD, I'm very fortunate. I really feel so blessed, so blessed. I don't even know why I was given that gift to be close to these two greatest men in the Philippines. Pastor Quiboloy and PRRD, that I know them so well. There were times when kami tatlo lang nag-uusap, no? They would call me and mag-uusap kami. And I was exposed to their hearts, to their minds. And if you look at Pastor, you're looking at PRRD. It's the same. It's the same. Yung pagmamahal sa bayan, lalo na ngayon that they're both in the last chapter of their lives. Talagang ibinibigay na nila sa buhay, yung buhay nila para sa Pilipinas. Wala nang iniiwan para sa sarili. 'Di ba? So, yan yung ibig sabihin kasi ng Senate. Senex, yan galing siya sa salita Senex, meaning elder. Pag sinabi mo elder, isang tao na dumaan na sa buhay, na he's very wise, malalim na yung alam niya sa buhay, and his knowledge is malaki na at malalim at compassionate at matapang at gagawin niya para sa bayan, hindi na para sa sarili niya. And merong vision si Pastor. For example, yung bullet train from Tawi-Tawi to Batanes. At hindi lang drawing yan. Bullet train, para sa atin yon. Hindi lang drawing kasi umupo na siya, may mga consultants siya, and it's possible. Pwedeng gawin. He can pass a bill for that and it's so doable. Kasi si Pastor, hindi siya salita. Parang si PRRD, hindi siya salita. Puro siya gawa. Puro siya gawa talaga. At resibo yan. Makikita mo sa buhay niya. And small things, big things, no? Yung kagandahan kasi kay Pastor that I admire so much, nung na-incarcerate siya, siguro ang balita ko, first or second day, okay na siya. Excited na siya ulit, no? Ako naiyak pa ako, naiyak talaga ako until I heard na he was okay. And ano pa siya pa nagsabi sa atin, tatag lang. And I have clung on to that word for so long because this is such a nightmare what this country is going through now. Pero lagi ko sinasabi sa sarili ko, tatag lang, tatag lang. At yun yung binigay ni Pastor sa atin, no? Tatag. At saka yung kanyang pangarap para sa Pilipinas. When I was working in government, one of the most horrifying things that I saw, sitting with government agencies, napakaliit ng mga pangarap nila para sa Pilipinas. Minsan oras yung meeting namin only for me to get what? Those are your goals for the Philippines? Ganun kaliit, di ba? And then they meet those goals and then they think they've done something. Actually, wala, di ba? So, we need leaders
for aspirational, no? Like parang si PRRD noon, pag-upo niya, pwede pala yun. Pwede palang yung golden age of infrastructure, pwede palang libre ang ating college education, pwede palang mabagsak ang CPP, NPA, NDF, di ba? So you need people who will push our country forward. You need people with that vision, and that is Pastor. So, hindi ako kasapi ng KOJC. Hindi ninyo kailangan maging kasapi ng KOJC. Hindi ako tatagal sa KOJC ng ganito katagal kung sila ay walang respeto sa mga paniniwala ko. Never, not once did they preach to me with their words. No. There's no agenda. There's none. So, and Pastor is the same. Otherwise hindi sila magiging katulad ni Pastor, di ba? Kung KOJC sila. So, ang sinasabi ko dito, KOJC siya, hindi tayo miyembro ng KOJC. Pero lampas ang KOJC, yung pagmamahal nila sa bayan, yung respeto. Mahal na mahal ng mga Muslim si Pastor. Mahal na mahal. At saka magkaibigan sila ng Iglesia ni Cristo, di ba? At saka ng mga ibang religion. So, ganda, di ba? Ang ganda ng Pilipinas na yung adhikain natin. So, siguro, I'll stop already. Thank you. Thank you.